Tayo po lahat ay tumayo para sa ating Panginoon. Awan ang dakilang Diyos na makapangyarihan, mabuti sa ating mga buhay. Tunay nga Panginoon na Ikaw ang aming pinasasalamatan at dinadakilan sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin mula sa mga malalayong local churches ng distrito nito, Panginoon. Ang mga magigiting na kalalakihan hanggang sa Seoul, Panginoon, at tinago mo kami sa distrito ng Luzon sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa aming mga buhay. Tinatakila ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga na Ikaw, ang Diyos na aming sasambahin at lulwalhatiin habang kami ay nabubuhay. Maraming salamat sa katapangan ng bawat isa na nanindigan nito sa oras na ito, Panginoon, sa mga kalalakihan ng Central Luzon District, Panginoon, na tinago mo sa lugar na ito upang aming mapagplanuhan ang lahat ng programa para sa ikalulubatan ng iyong dakila. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Natili po tayo nakatayo para sa ating pagpuri, pag-aral sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating unahan. Isang mapagpalang araw po na ito at napaka-espesyal ng araw po na ito. Tama po ba? Ito po ay araw ng papuri at pasasalamat. Kaya naman po, ibigay po natin ng buong galang at ang ating papuri sa ating Panginoong Diyos. So, bago po tayo magsisimula ngayong araw po na ito, sa kanta po namin, pag sinabi po ipagsisigawan, sabihin niyo po, Hallelujah. Gets po ba? Sige. Ipagsisigawan, Hallelujah! Dito po sa side ko dito, ipagsisigawan, Hallelujah! Dito po sa gitna, ipagsisigawan, Hallelujah! Dito lang po sa ating last row, ipagsisigawan, Hallelujah! Yan, handang-handa po, magpuri ang lahat yan. Atin ang pong simula.
Hallelujah. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
kami nakilala sa kanyang buhay. Salamat po at ang iyong grasya, ang iyong biyaya, O Lord, ay nakalaan na sa mga buhay po namin. Bilang iyong mga anak na tinawag, inira mo Diyos, pamagahan sa iyong pong bukiran, sa iyong pong bayan. Maraming salamat, O Lord. Sa iyo po ang aming pinakamatas na papuri, pag-alay, pagsamba sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Okay. So, good morning po sa ating lahat. Sa lahat po na andito ngayon, lahat ng men within this district, good morning sa ating lahat. So, by the way, I'm Jun Sugano from Giginto Alliance Church. For today, siguro, sabi nga ni Pastor, parang this week lang, I Tuesday, Wednesday, habang natin yung last meeting na prior sa event na to. Si Pastor nag-chat lang na, Father Jun, pwede ka ba? So, I'm just wondering, ako yung magte-testimony ngayon, ano? Siguro, hindi na ako lang paghintay. Dahil maybe, i-share ko ngayon, it's more about mental health. Hindi siya, before hindi ko siya ino-open sa maraming tao, kaibigan. Kasi, hindi lahat nakakaintindi sa pinagdadaan ng merong mental health issues talaga, disorder talaga. So ngayon, by the way, originally hindi ako born Christian talaga, Christian. Since I married Christian, so last 2016, nakapag-pangasawa ko, nakaklase ko din, Christian siya. Then ako, Sagrado Katoliko. So I tried na sa pamansikan na maging Catholic, pero nag-iisa na si Mrs. So, ayun. And then, sabi ng pastor, bago kami kasal, hindi issue yung religion sa inyong dalawa. Kasi if ever, kung saan, as long as yung anak niyo hindi nalilito kung saan siya magsisimba, as long as same God pa rin yung sinasamba. Pero, nung lumipat na ako, kasi after I graduated sa college, so dalawa na yung nag-offer ng chemical, Cebu, tsaka ng Origin Center, Cebu, tsaka Manila lang. So we decided na mag-review ito sa Manila. After that, I decided na mag-stay sa Manila for good. Dito maghanap ng trabaho. And then after that, dito na ako sa Levifonso kasi kaya may maraming nakikilala dito before 2016, 2017, nakapag-church pa kami sa Pinarot sa Levifonso, Bulacan. And then after that, lumipat kami ng Giginto, Bulacan. And then doon namin nakilala si DMS. So first transfer namin sa Giginto, siya mismo lang nagsalubong sa amin. Sunday na nag-start, sinunod sa bahay para magsimba. And then until now, dito lang kami sa Giginto. And then, I decided na magpabaptize na din sa Alliance kasi I feel na, yun nga, feel na parang iba sa feeling na yung direct relationship with the Lord. So, I'm so blessed na nakilala sila Pastor Paul, sila Pastor Romilo ng Bustos, Bulacan. Siya dati yung pastor din namin sa associate pastor ng Giginto. And then, with that, start na yung life ko as a Christian. And then by 2011 to 2016, siguro yung buhay ko is more on smooth and then blessed with regards to works, and then sa family, and then yung asawa kasi kaklase ko rin yung college.
then, so I'm blessed na kami din after 9 years, then after now, after 17 years in marriage, in relationship and in marriage for 7 years. So we're so blessed na na-meet ko siya, then na-meet ko rin si Lord directly. Ayun, I'm so blessed. And then, I started working, and then I work in a cement plant, in a cement plant, and siguro doon nag-start yung life ko na una for the 8 years na sa company ako. I'm so blessed din, lahat ng opportunity binibigay sa akin. And then, up to the point na I'm the youngest among the sa company. And then, I feel na nun nga, nung na-accept ko si Lord in 2017, parang yun nga, after you accept Lord, parang sa lahat na experience ko doon na siguro nag-start yung trials na sa akin, in a way, hindi financially, hindi, it's more on mental, it's more on the mental health kasi hindi mo ma-express. Kaya napakahirap siya for 8 years na sa company, ngayon 13 years ako, and then almost 5 years ako nakaka-experience ng gano'n, pero hindi ko siya in-express sa ibang tao kasi I feel na hindi lahat ng tao nakakaintindi sa situation na yun. So, it come to the point na parang sa kami ng misis nung nagbakasyon may si Papa doon sa Midalan kasama yung dalawang anak namin. So, 1 and a half kami na mag-asawa lang kami na mag-asawa. Ang po na hindi ko na siguro nag-burst out ko lahat. Siguro naipo na within 5 years na na-experience ko yun. Na no one knows na I feel something inside na hindi mo maintindihan. Yun. And then, nag-struggle na ako kasi hindi ko siya maintindihan. Wala na akong tulog for ilang weeks. Nag-struggle ako to 4 p.m. in the afternoon. Pa-out na ako ng 5. Parang nangiyak na ako sa planta. Parang umiikot ako. Pupunta ako ng campsite. Kasi walang tao doon. Nangiyak lang doon. Babalik na naman hindi ko siya ma-express to sa other people. And then come to the point na uwi ako. And then, nakita niya ni Mrs. na ba't iba na yung pag-umiyak na ako, gano'n. Up to the point na medyo hindi niya na ako maintindihan. And then, kinausap niya ako na we need to seek sa other, sa professional sa doctors. So, we tried after a week. So, prior to that week, naka-experience ako na may OB official business ako sa Kalumpit, Bulacan na power plant. And then, habang nagda-drive, Pulilan to Bata, Pupaliwag to Pulilan, exit bypass. And then, go to Christian song, and then bilang umiyak, and then, that's the first time na hindi ko maintindihan that I want to give up. I want to switch my life talaga. So, naisip ko na mag-suicide at time. Kaya hindi na ako pakalain. Hindi pagbalik, ganun pa rin tumatakbo ng mabilis sa gusto ko na iba. And then, how many times I tried to escape my life? I want to escape. Kumbaga, gusto ko nang makawala. Kumbaga, I've never, hindi ko talaga siya, kinusilyo si Lord sa reason that ask Lord why did I experience these things. But, parang in a positive way, ito yung iniisip ko na trial Lord sa akin na after I accepted Him as my Savior talaga, para susubukan niya talaga ako about my faith. And then, after pumunta sa doktor, ayun, sabi ng doktor, I was diagnosed as I have a severe depression. So, with that, siguro, yung iba, parang gino-joke lang, iba, parang may something na feel. So, sabi na, I'm depressed. Pero, there's a difference between anxiety and depression. So, if you have anxiety na sinasabi, parang wala kang tulog. So, same symptoms siya sa depression. Pero yung depression is a deep siya yung cause ng anxiety.
So, anxiety, yung reason why you have a depression. You have, meron siyang same symptoms. And then after that, sa depression kasi, you try to end your life, meron suicidal attempt. So, with that, I experienced a lot of that. Sorry, kasi malayo sa bahay. Giginto sa Ildefonso. 1 hour drive, 1 hour drive. Pero I decided to stay kasi nga mahirap na may mga times na habang nagdadrive ka, iba yung mga pasok sa isip. So, ayun. Tumutulong lang sa akin more on gamot. So, gamot lang ng gamot. And then, there were times na kung wala akong gamot, nakalimutan ko. So, hanggang sa, meron akong mga discover na nafe-feel na, ayun nga, may mga time na tuloy-tuloy pa rin na may mga time na may mag-suicide attempt ako, mga anak ko, nakikita lang ako sa room, papasa out, So, try na mag-drink, uminom ng gamot, ng marami, makatulog. Overdose, try na mag-overdose. Pero at the point na, yun nga, sabi ni Mrs. na if you feel something, you need to seek God. So, kinausap na ni Pastor Paul, if you feel something, you ask God, and you always say, in Jesus' name. So, if I feel something bad talaga, hindi ko maiwasan kasi na you want to end your life. Na parang the point na sa gabi talaga lagi siya ina-atake ng depression. So, the time, ilang beses ako na nag-attempt to end my life. That's the way na gusto ko escape yung mga sakit, kumbaga mga problema. Hindi problema sa pamilya kasi it's regards to work. Kasi with regards to my family, they know, alam nila yung experience ko, but with their guidance and their love, yeah, that's why I continue my life ahead, to serve them and to be still here, continue my life. And then, meron din time na nakikita yun yung tao na may anxiety o may depression. Never ask questions, never tell them na or suggest or recommend what you want to do with them, mga suggestions, recommendation, and gagawin nila. Just sit by their side and just ask them, how are you? No questions, just sit them, basta upuan mo lang siya sa tabi, and then no communication. Kasi if you have depression, yung sinasabi ng ibang tao sa iyo, recommendation, iba yung feedback sa iyo. In bad thing. So, if you have family, lalo yung mga anak, ngayon kasi emergency ngayon, konting problema lang, alam natin yung pinupuntahan. So, as a father, pag nakikita yung mga anak nyo na mayroong experience na ganyan, huwag nyo, kasi ganyan, dito ganyan. Ito kasi ba't ginawa mo? So, dapat never mention to them. Just sit by their side, and then, minsan i-hug nyo, and then, let them start to communicate sa inyo, to converse sa inyo. Never na ikaw yung unang makipag-communicate sa kanila. So ito nga yung after that na marami ng experience, nag-start kasi sa last year, and then September siya, and then many times na late ng doktor na rin ako pumunta, kasi yung ibang gamot, may side effect. And then, pumunta ako ng Manila, hanap ako ng doktor na okay. And then, tuloy-tuloy yung gamot, mas okay yung take ng katawan mo sa gamot. And then, up to the point, hindi pa rin siya kaya ng gamot. After the psychiatrist, nagano na rin kami sa psychologist. So, visit din ng guidance sa psychologist. So, ayun, tuloy-tuloy. And then, up to now, yun nga, in bad things na nag-happen sa inyong buhay talaga, you need to seek God. Alam mo naman, kaya nga sa akin ngayon, pagka naka-experience ako ng ganyan. Up to now, I'm not okay.
kung makikita niyo ako, kung ako makikita minsan mga office mate ko na they look like I'm okay, but deep inside of that, napakahirap siya kasi lahat ng nililinig mo, minsan kahit hindi naman bad things o good, kahit good things na nililinig mo, you process it by negative. Kaya iba yung nagiging feedback. Kaya sometimes you need talaga na in prayer, kailangan nyo talaga na to lift up to the Lord lahat ng mga worries nyo, na lahat ng sa isip nyo, na that God is always there to provide what you have, that you need talaga. Kaya, ninawa yun para i-share lang talaga sa inyo yung experience ko with regards to mental health, na whatever happens, huwag na huwag nyo sisihin si Lord kung ano yung napagdalaanan nyo. Kundi, kumbaga gawin yung positive, in a positive way na pinagdadaanan niya dahil as a Christian, kailangan ma-strengthen pa yung faith mo kay Lord. Kasi sa akin talaga before, after I accept Lord, minsan may pagkukulang na talaga ako. I need more deeper na acceptance pa kay Lord. I know I accept Lord, but in a way that kung ano yung gusto gawin ni Lord sa akin, minsan naliligis talaga. That's why you need to continue in praising Lord and then accept Lord talaga sa buhay niyo. And then, in a way siguro sa men, siguro hindi lang yung sa sarili mo, sa family mo, as kailangan as a father, ikaw yung magliligis sa family in Christian life. And also, dun sa work and then sa community talaga. So, ayun, but I'm thankful na it's a place na nakapag-share din ako. Kasi, napakahirap din napakahirap mag-share with regards sa mental health talaga. So ngayon, siguro it's a way na andito ngayon sa men, nakapag-speak din ako with regards sa mental health. So, don't waste your life. Just continue praising God. And be joyful and be faithful to Him as always. So, thank you and praise God. Okay, narinig niyo yung kanyang testimony. So, hinihiling ko si President na manalangin. Kung meron man kayong nararamdaman ng mga suliranin, dapat huwag itago. Aray natin mga pastor ng mga makakatutulong para sa spiritual cleansing. At katulad nito, nilabas niya, tayo lagi ng hamon. Kaya, hindi mo karapatan sa Christ na manalangin para i-dalayan si Brother. Sige po tayo po lahat ay ngayon. Minsan pa, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong kabatahan, sa inyong presensya. Lord, narinig namin ang pagkakaan ng kapatid ng Diyos. Nagbiwika siya ng mga magagandang mabuting bagay sa kanyang buhay. Ngunit, Lord, sa oras dito, Panginoon, naroon pa rin ang Diyos sa kanyang mga nararamdaman na hindi po maganda ang Diyos. At sa oras nito, Panginoon, hindi po na kayo, Diyos, na ang Panginoong Yesus Cristo, ang tanging ugat ng mga pagpapalaya sa Kanya sa lahat ng uri na nararamdaman niyo. Anumang uring kabalisahan, worry, anxiety, pabigat sa Kanyang kalooban, Panginoon, Ikaw ang nangako, Diyos, kung ito'y aming Panginoon, Diyos, isusurrender. Ikaw po, Diyos, ang Panginoon. Lord God, kailangan po niya po, Diyos. Hiniling po namin ang impermisyon sa kanya. Yung grasya, Panginoon. Kundi nga po na kami, O Diyos, ay kasama din yung natagumpay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na ginawa ko po para sa aming lahat, yung mga anak mo, Panginoon. Kaya, Panginoon Diyos, sa oras nito, God, lagi namin sa Lord. Amang banal, hindi ko makapangyarihan, O Diyos, na pumasok sa kanya. Di Lord, kayo makapangyarihan, O Diyos, na mag-aalis ng lahat ng ito, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Kailangan na po, Lord, pinatitiwala sa ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hiling po namin ito, Lord God, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Opo po tayo.
Ngayon tinatawag si Brother Darating siya at saka si Brother Philip na kunin ang ating mga offering at bibigay tayo ng mga offering. At habang may offering, meron bang aarot? Okay, sound of music. Brother Philip, para dan ay ko na kunin natin. Brother Rudy, sige na. Wala na si Brother Dan. Isa. Brother Dan. Yan, ha. Praise God. Sige, lagyan na po natin na sabi nga ng Biblia, bring, no? Hindi hihintayin mo pa na abutin o dumating yan. Bring your offerings, love offering to them. Thank you, Brother Jun, Engineer Jun sa Sangano. Salamat na we believe na yung testimony ay nakapagbigay ng challenge para at least kung meron mga kalalakihan na meron din dinadala sa buhay ay matutunan na rin ang pinakalagbigay niya sa kanya. Nothing is impossible with God. Amen? Okay, kahit tumayo, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kakaloob na binigay ng mga kalalakihan. Patuloy mo, Lord, na pagpalain ito, maging sagana, O God, sa bawat isa at higit pa yung mga tutulong sa gawain ng kalalakihan. Maraming salamat at sa iyong papulpul natin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po at tinatawag sa Pastor Omar para ipakilala ang ating speaker. Ayan, so siguro lahat excited sa Rumble, no? Gusto niyo ba? Ako meron naman ito. So, mas maganda muna yung regalo na nagmumula sa Panginoon ang salita ng ating Panginoon. So, ang ating alapagsalita sa ulangan ito, siya po ay tinanong ko kung paano mo gusto kitang ipakilala. Sabi niya, basta ipakilala mo lang ako. So, samahan niyo po akong i-welcome ang ating salero ng Panginoon sa umagang ito, Pastor Dante Punescas. Hindi ko kasi gusto niya, so wala tayo yung siya po ay pastor po ngayon din sa ABCC Angeles. Angeles? Ulong ka ba? Magandang umaga sa lahat. Tama po sa spot. O baka masyadong malakas yung bass. Brother, baka pwede mong bawasan ng konti yung low para hindi tayo umuugong. Kasi masyado nang malakas yung boses ko umuugong para ulit. Diba? Magandang umaga sa lahat. Kayo ay masaya na nandito ngayon. Taas ang kanang kamay, tapigin mo yung katabi, sabi mo, masaya ka ba? Taas ang kaliwang kamay, tapigin muli siya, sabihin mo, ako'y masayang masaya. Amen. In reference to the Word of God, I would like you to please stand up and let's open your Bibles in the book of Matthew, chapter 3, verse 13 to 17. Okay. It's the Gospel of Matthew, chapter 3, verse 13 to 17. And the Word of God says, Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. Verse 17 says, And a voice from heaven said,
"This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito. We praise and adore you, Lord, and we worship you. Here we are, Lord, ng mga kalalakihan dito sa Central Luzon District. We are gathered today, Lord, to have fellowship, to be with one another, to know, hindi pa namin kilala sa distrito namin. And for those, Lord, na magkakilala na sa matagal na panahon ay magkadaupang palad muli at makag-usap at magpalakasan. But this morning, O Lord, one of the purpose that we are here is to learn. To learn from you. To learn from your words. So we ask you, Lord, to open up our minds so that we can understand you fully. Buksan niyo po, Lord, yung aming mga puso upang ma-store namin at maitago at mailagay sa aming mga puso ang inyong mensahe. Higit sa lahat, buksan niyo, Lord, yung aming mga mata upang makita namin, Lord, ang realidad in the world outside of the four corners of our church, outside, Lord, sa aming mga comfort zone. Make us realize that there is a big work, Lord, na dapat namin gawin bilang mga kalalakihan, bilang mga ama at leader, Lord, ng aming mga bahay at aming mga pamamahay. So this morning, we commit to you our time, commit to you, Lord, this time. Speak to us, Lord, as your servants will listen. And Father, we ask also, Lord, for forgiveness sa aming mga kasalanan. Gawin yung kaming karapat-dapat ngayon sa inyong harapan at makinig sa inyong mga salita. Lord, your servant that will be speaking about your words this morning has many sins. Make it worthy. Make it worthy. It's our prayer in Jesus' name. Everybody will say, Amen. And I'll be seated. Okay, so alam ko November 30 dapat tayo magsama-sama, di ba? Pero yung gobyerno natin, pinagpapalit-palit yung mga holidays. So, ito tayo ngayon. So, but nevertheless, kahit pa pinababago, hindi nagbabago ang mensahe ng Panginoon. Amen? And si Brother Boy, dahil magkapit-bahay kami doon sa bunting community namin doon sa SBMA, sa Free Corso, sa housing area, sabi niya sa akin, ewan ko bakit hindi bilang nakatawag ng sir sa akin. Hindi ko rin alam. Hanggang ngayon, sir pa rin, matagal na ito mga kasama, 20 years na ata. Sabi ko, sabi niya sa akin, ang mensahe daw is about leadership. Sabi ko, malaking bagay yan, malaking topic, kasi pag sinabi natin leadership, hindi kaya ng 45 minutes. Leadership is a lifetime study. Leadership is a lifetime journey. So sabi ko, ano bibigay kong mensahe? Naalala ko noong September ba ito sa Royal? Doon sa Zone Fellowship namin sa Zambales, I was also invited to speak something about leadership. So sabi ko, sige, isishare ko ulit. So yung tatlong nakaupo rito, nakasama ko sa church. Siguro tatlong beses sila narinig ko sa akin, sana sila nagsawa. Pero sabi nga, ang mensahe ng Panginoon, ang salita ng Panginoon ay mayroon palaging bagong ibibigay sa atin. Amen? So, sabi ko, napabulong ko kayo na napasalayan sa kung galing talaga ng Panginoon kasi hindi naman kami nag-usap o hindi kami nag-usap kung ano magiging talagang programa this morning. And then, si Brother Engineer June nagbigay ng something that is very real in our lives today. Sabi ko, Lord, napakagaling ko talaga kasi meron na akong introduction. And for us leaders in our home, what he said is very important and it is real. Nangyayari ngayon yan. Bakit? Kasi yung aming bunso, anak, meron din siyang condition na gano'n. And until now, he is trying to resist at nagdi-deny siya na wala na meron siyang problema as far as mental health is concerned. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil
a few months or 1 month ago, nag-decide siya na magpunta at bumisita sa doktor at binigyan siya ng gamot. And now, he's doing well. And totoo ang sabi ng nagpapatuwa sa akin kanina na hindi lang gamot ang kailangan, kundi kailangan ang spirituality. Because there are two kinds of depression. Clinical depression, which is kailangan talaga ng tawag ito, ng medical help, professional help. At meron tayong tinatawag na spiritual depression. If we are spiritually strong, yung mga mangyayari sa buhay natin, katulad ng sinabi ng ating tagapagpatutuo, hindi ganun kadaling matinag tayo sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Kasi you're spiritually strong. And what I'm telling you right now is that lahat tayo, dahil usapan natin leadership, lahat tayo dito ay mataas ang kamay ng Ama dito. Lolo, Ama, lahat. Walang hindi Ama dito ngayon, no? Lahat tayo fathers. Now, I first heard the phrase, the sleeping giant, kay Pastor Ben Diaga, yung aming dating senior pastor sa Alliance Baptist Church, Olongapo. Ito yung binanggit niya na lahat daw, halos hindi lahat ng Christian men sa simbahan o mga kilala natin ay mga sleeping giant. Sa bahay at sa bahay sa bahay. Bakit kamo? Kasi ang isang sleeping giant, powerful siya, meron siya kakayanan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya na-reach yung kanyang full potential. Ibig sabihin, giant ka, pero hindi mo alam na giant ka pala. You know what I mean? Powerful ka pala, pero hindi mo alam na powerful ka. So that's why, karamihan sa mga kalalakihan ay mga sleeping giant. Tingnan niyo mga kapatid, sa bawat bahay sa bahay, ang ilan-ilan lang ang lalaki. Unique ba sa amin yun o normal o common to sa lahat ng bahay sa bahay ng Alliance? Come on, don't be shy. Common? Bakit? Kasi nga, hindi alam na meron kang power as a man. Right? Now, hindi alam na meron kang potential. Sad to say mga kapatid, na lahat ng mga pangyayari ngayon, why our community is weak because fatherlessness ay isang disease, isang virus na matagal nang kumikrip sa pamilya kahit noong unang panahon pa. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yan. Masasabi natin, no, expert ako na mekaniko. Expert ako sa fishing. Expert ako sa school mag-teach. Expert ako na engineer. Expert ako na carpenter. Expert ako na furniture maker. But I am not an expert father. Ano ba ang mas importante? Expert sa lahat na kaya natin gawin? O expert sa pagiging isang ama? Taas sa kaliwang kamay. Tapagin mo yung katabi. Maging expert ka. You see, hindi lang yan dito sa Angeles, hindi lang yan doon sa Olongapo, hindi lang yan dito sa Pilipinas. It is common all over the world. Father absenteeism ay nag-prevail at meron itong negative effect sa bahay at sa pamilya. We're talking about leadership. Look at our leaders today. Are they strong? I should say no. Mabibilang lang sa ating mga kamay na mayroong mga leaders na matatag. Mayroong mga matatag na leaders now, pagka nandun na siya sa leadership role, kakainin ng sistema. Why? Dahil hindi matatag yung kanyang pananampalataya at paninindigan. Eh, merong negative effect. Kaya huwag natin sisihin kung yung ating komunidad ay weak din. Because everything starts from home. Ang sabi nga sa akin, in isang libro, everything rises and falls with leadership. But leadership cannot be made. It is taught. Itinuturo saan nag-uumpisa? Sa bahay. Because the best education starts from home. The best education starts from home. Now, ano ang role ng mga tatay? So, mga kapatid, absenteeism, tinatawag natin, sabihin mo,
Bakit? Lagi naman ako sa bahay. Pero alam nyo ba, na absenteeism is sometimes physical. Nandun ka pero wala ka. Alam nyo yun? Ako, kung hindi ko pa to, wala pa sa akin yan, pagod ka sa trabaho, pagdating ko ng bahay, parang don't feel, nagpubad ng sapatos. Hindi naman tayo palaya, busy, hindi gano'n. No? Pero kukuha ka ng remote ng TV, uupo ka doon sa upuan mo, at parang kang, hindi pa nga natatapos, lipat ka na naman. And you relate to me? Kasi yung mga lalaki, ang utak ng box. Box ng box, ay katulad sa babae na yarn, tuloy-tuloy. Kaya okay, magtaka sa mga asawa yung yung kanilang sinasabi. Di pa nga natapos ito, meron na masasabihin. Kaya ikaw di mo naiintindihan kasi box ka eh. Kaya lagi ka nakaharap ng idiot box. Present ka pero you're absent physically. Hindi ka nakikipag-usap. Meron naman na nandun ka pero you're emotionally absent. That's why absenteeism can be done in two things. And it's very negative para sa mga kabataan at sa buong pamilya. Physical absenteeism na nangyayari yan kapag ang priority natin ay hindi yung sa bahay. Nasa bahay ka na nga, pero isip ko, sa trabaho pa rin, isip ko, deadlines ko, or ang isip ko somewhere else. Kasi iba yung priority mo. Absent ka yan, kapatid, kahit nasa bahay ka. Yung lahat ng iniisip mo is outside the home. Yung emotional absenteeism, yun yung pinakagrabe na problema. It's worse. Dahil ikaw ay physically present, pero you are totally absent. You are detached from what is really happening in home, the home. So, meron tong effect, adverse effect sa ating mga anak. And I realized this when our youngest son was studying in college. Akala ko, he's very strong, dahil very gregarious na bata, pero nung nandun na siya na lang mag-isa, lumabas yung kanyang issues katulad nung narinig natin kanina. Now, meron mga pag-aaral na ginawa ng fatherlessness impacts the social behaviors of your children. It impacts sa kanilang emotional development. At marami pang mga factors na essential sa paglaki ng bata. Now, I was so caught up with my career na I thought na I was already giving them everything. Comfort in life, shelter. Lahat ang pwedeng sabihin, kung kaya kong ibigay, ibigay. Because that's our thinking as a man, as a father. And you relate to it. Makapag-provide lang, okay na. It's more than that. It's more than that. This is something that is essential sa well-being at paglaki ng mga anak. Pero itong katotohanan, karamihan, lahat ng mga kalalakihan, mayroong struggles sa pagiging present bilang isang ama, but also kung paano ba maging isang mabuting ama, kasi hindi natin alam kung paano maging mabuting ama. Expert sa lahat ng bagay, pero hindi expert sa pagdating sa mga bagay na ganito. Being present is one thing, but being a good father that is present is another thing. Lahat, maraming mga kalalakihan, mga ama na nasa bahay, present sa bahay, but yun nga, hindi siya guarantee na you are giving them the loving environment, nurturing environment that God intends us to be. Hindi siya guarantee na nandun ka. Kasi hindi naman lahat ng mga lalaki ay magalat. Ako nga, 5 o'clock ng hapon, pagkatapos ng office, bakit na yan? Kaya sabi nga sa akin ng mga kaibigan ko, mga kaibigan sa sulit, napaka-boring ng buhay mo. Office, alas 8, pag alas 5, maliban na lang yung mga meetings sa chamber, something like that, but I always at home. Pero yun nga, na-realize ko, ano bang effect ng pagiging nandun ako sa bahay, halimbawa, hindi naman ako physically present. I'm physically present, pero I am emotionally absent. Na sabi ko ng nanay ko dati, bakit ba kung pag-uli ka ng bahay, hindi ka nakasimangot? Hindi naman. Pero makasimangot naman talaga ako. Sometimes hindi namin na napapansin.
Now, isa sa mga katanungan is that how can I be a better dad? Paano mahanap ng isang average ng kalalakihan and find out what it takes to be a good dad? Paano ba sa tayo makakuha ng example? Kasi merong deeper problem dito mga kapatid kapag ganun yung ating spiritually. Yung ating fatherhood, pag hindi nararamdaman ng ating mga anak, i-question nila kung talaga bang mabuti yung ating ama sa langit. Have you ever reached to that conclusion? Kasi sinasabi natin palagi na our God, the Father, is good. Meron mga kanta, God is good. All the time. And all the time, God is good. Pero hindi nakikita ng ating mga anak if we are good. Kaya nagkakaroon sila ng spiritual na pagtatanong. Is God really that good? Because I cannot see that from my Father. Now, tinatawag natin yung ating amang Diyos as Father. Tama yun. Na namin yung ating Father. And He is a good Father. Pero pagdating sa kapamamahay natin, hindi nararamdaman ng ating mga anak. And it distorts the image of God. We say, God is good, our Father is good. Sino ba magiging dapat example doon? Kasi our God is a Spirit. Sa Spirit, hindi siya nakikita, hindi nararamdaman ng pastor. Tama ba? Hindi nakikita. Hindi nararamdaman, kaya lang, ang pinakamagandang magiging example sa positive is tayo. You agree with me? Right? So, yung ating mga anak, they see God according to their own personal experiences. Pagka hindi nila na-experience yun sa atin, sa pamamahay, yun yung pagkakilala sa Panginoon. Kaya huwag tayong magtaka kung yung ating komunidad ay weak. Dahil walang matibay na pundasyon ang mga anak pertains to spirituality and of course kung sino yung Diyos na kanila sinasamba. Pero mga kapatid, merong hope. You agree with me? Kaya nga tayo nandito ngayon para matuto. Pangatlo ko na taong matagal ko itong prepare. And every time na ito ay aking sinisayo, marami pa rin ako natutunan at ako ay nare-remind. No matter kung ano ang estado mo ngayon, as a father, as a husband, even if you are fatherless, even ikaw mismo ay fatherless, kaya hindi ka makapag-perform bilang isang magaling na father dahil lumaki ka mo ng ama, merong hope. There is hope at merong tulong na available na maibibigay sa atin. Kung pakiramdam mo, you are inadequate right now as a husband, as a father, merong hope at merong tulong na maibibigay sa atin para ikaw ay tayo ay mag-isang mabuting ama, mabuting ama sa ating mga anak. Now, merong example na dapat natutunan natin. Kasi, pag wala tayong example na nakikita at natutunan, hindi talaga tayo makakapagawa ng something that is really beneficial sa lahat. Now, doon sa binasa natin, the Heavenly Father, or yung binasa natin, it revealed to us that long ago, yung ating amang Diyos, that He is the best example of Father. Kasi ito yung binasa natin kanina, it's really pertains about the Trinity, no? Every time na nababasa natin, narinig natin yung it's about Trinity, yung lagi natin, talaga, tatlo yung Diyos, ay tatlo Diyos, isa yung Diyos, tatlo Diyos. Sorry about that. Yung laging pero merong example doon mga kapatid. The best example for fathers to follow, the best example for leaders in the home to follow. Kasi pinakita ng Diyos Ama on how before the Lord Jesus Christ started His ministry, na nandun siya, kasama siya. Kasi alam natin that after the baptism, anong sunod nun? After the baptism ng Panginoong Jesus, He was tested in the desert for 40 days. Anong kailangan niya? Now, the foundation ng ating mensahe ngayon nga, nabanggit ko, chapter 3 ng Matthew 13-17. At lahat ng mga verses na nabasa natin doon, na nabasa natin a while ago, makikita natin doon na ang ating Ama is the best example of a present Father. Present. Best example of present Father. Matthew 13:17, nagbigay ko sa atin ng picture of the intimate interaction between the Father and our Lord Jesus Christ. Intimate. Pag sinabi ng intimate, nakikita natin yung relationship nila is very close. Ang beauty ng moment na mga kapatid ay makikita natin kung gaano ka-close ang mag-ama and
how the son obeys his father. Very close. And the father na nandun, he is assuring yung kanyang anak na present ako wherever you go. See? Chapter 3 ng Matthew gives us the scene where si John Baptizer was baptizing the Jordan River. By the way, hindi siya John the Baptist. Sinasabi nung he is John the Baptist. No, he is John the Baptizer. Amen? Layas ako eh. Pagkatapos na in-immerse ni John ang Panginoong Jesucristo sa Jordan River, the Lord Jesus Christ came out of the water to be baptized, and it signaled the start of His ministry. Hindi siya nag-umpisa sa kanyang ministry nung hindi siya nabaptize. Now, huwag na natin pag-usapan ng conversation doon kasi i-reserve na natin yan for another sermon o yung mga pastors na nandito, explain nyo na lang sa inyo pag nagkaroon pa ng conversation doon. But what is interesting here is that as soon as the Lord Jesus Christ was baptized, at bumaba siya doon at siya, the following part of verse 16 says, at that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove, alighting on him. Now, underline the word alighting, because yung alighting means touchdown, to land, to settle, to be present. Touchdown, to land, to be present, to settle. Ibig sabihin, mamamuhay, mamahay na doon. At that moment, the Lord Jesus Christ, naramdaman niya kaagad ang presence ng kanyang ama. Do you agree with me? Because he was there physically and emotionally kasi alam ng ama kung ano ang susunod. Tayo, alam naman natin kung ano susunod sa mga anak natin. You see, paglabas ng ating mga anak, grade ay 6 years old, dadalhin mo sa school. Anong pakiramdam ng isang ama? Lilis ko ba ito? Hindi. You'll be going to the world. And he'll be exposed to a lot of things na hindi wala na akong control. Di ba yung pakiramdam natin? That's why, yun din ang pakiramdam ng ama, ng Diyos Ama. After this, you will go to a clear ministry and it will be very, very hard. But I'll be assuring you, I'll be present physically and emotionally. Kaya sabi niya doon, God descended like a dove, alam ko rin na makakasama sa palagi. That's why God the Father is an example of Father who is always present. Ang Ama, alam niya na kailangan ng Panginoon Jesucristo yung kanyang constant presence. That's why mga kapatid, every rest day ng Panginoong Jesus, kausap niya ang Ama. Kaya He's always spending time to pray to the Father. Kasi alam niya na every time na gusto niya kausapin yung kanyang Ama, nandun yung kanyang Ama. And He spends time talking to Him. Because God the Father is present physically and emotionally. Yung constant na presence ng Ama, nagbigay yun ng confidence and assurance kay Kristo na yung 3 years na to, it will not be a walk in the park, but I know that I will be victorious. And indeed, the Lord, He was crucified, He died, but the third day He was risen again. He was victorious. He was victorious because God the Father was present emotionally and physically. Alam niyo, pero sa Pilipinas, wala tayong, kung meron ba sa list na will be about family, whatever. Pero hindi siya ganun. Sa US, meron sila tinatawag na National Responsible Fatherhood Clearinghouse. Ginawa talaga siya ng gobyerno para mag-monitor lang sa mga pamilya ng mga Amerikano. Funded siya ng government, Family Assistance Office na nag-provide, nag-facilitate, nag-disseminate ng mga current research para kung ano talaga nangyayari sa mga pamilya. At mayroong mga strategies on how to, even na mayroon pa rin dito sa inong ginagawa, alam natin na watak-watak pa rin yung mga families nila. Just look at the NBA players that that hinahangaan natin. Yayaman pagkatapos malala because wala sila pundasyon. Kung meron mga NBA players na talagang matibay yung pundasyon na ngayon, like, di ba, Magic Johnson. Adopted father ko, yung kanyang father was present physically. Nakita niyo yung kanyang dokumentary. Nasa Netflix yan. Tulog kayo. Tingnan niyo. Huwag niyo na panurin yung mga ano ba nangyari sa buhay niya, but just the father. Yung kanyang adopted
and proven innovative studies. According sa kanilang mga study, 45 million children under the age of 18 doon sa bansa ng Amerika nagpupunta at natutulog sa gabi na walang amang kasama. 45 million of them. Children. Ang sabi nila sa Amerika, 24.7 million children or 33% ng total population ng mga kabataan doon namumuhay na walang biological father na present sa buhay nila. In 2010 to iwan ko lang na yun, baka mas mataas pa. Or 20.3 million na nabubuhay na wala talagang ama. Biological man yan o adopted sa bahay. So walang father figure. Walang lalaki na figure sa bahay. Wala sila nakikita lalaki. So I've tried to search dito sa Pilipinas kung meron pa studies na gano'n. Meron na ako nabasa isang sulat o isang article sa Inquirer. Pero walang solid statistics kung ano ang sitwasyon ng buhay ng mga pamilya sa Pilipinas. Walang nagre-research nito. Baka tayo maging bakit na naman sa iyo, mag-research tayo. Para makatulong tayo. We're talking about leadership. Right? But I'm sure na ang situation is the same. Ang nagsulat ng isang, si Queen Chua. She wrote it in June 16, 2022 sa Inquirer. At ito yung sinabi niya. And I quote, traditionally, the Filipino father is the breadwinner, working hard to provide for the family. Many stay in their jobs for a long time, for a lifetime. Parang ako, 32 years na ako sa buhay sa tao. 32 years. Rising to construction foreman, ascending to corporate ladder, while others ay nagpupunta sa ibang bansa para makakuha ng fortune. Ang presence of a father, both physically and emotionally, ensures the growth of a strong, confident child. Kaya lang, so sad sa akin ngayon dito. I have nothing against fathers going outside the abroad. Kasi, kabuhayan mo yan. Maganda lang talaga sa akin yung mga ama dapat nandito talaga sa akin kasama. Kasi even if meron kang technology ngayon like video chat, whatever, iba pa rin yung talagang physically present. Amen? So siguro isa ko sa ating mga maging fervent prayers natin na yung mga ama dapat mag-iwan talaga dito, hindi dapat, or kahit yung ina dapat huwag na umalis. Because it's really very, very important. Dahil yung pag-nurture ng emotional well-being ng isang anak, malalaki na rin babae, only a father can strengthen that. Only a father can strengthen that. Now, ang binibigay sa atin ngayon na example ay napakagandang example na ang presence ng isang ama should be both physical and emotional. Dahil yung presence na yan ay nurturing, ibig sabihin merong pag-aaruga. Merong pag-aaruga galing sa isang ama. Kaya, fathers should know that aside from being the provider, bilang isang breadwinner, spiritual guide din tayo ng ating mga anak. Spiritual guide, ha? So, ibig sabihin, pag spiritual guide ka, expert ka rin sa pagbabasa ng Biblia. Expert ka, not just expert, but you know what's written in the Bible. And you know, kayo ito lang, yun, pagdalong. Do you read your Bibles? How often do you do that? Kung narinig nababasa lang natin ito dahil ganoon ngayon, then gabi or bingo. But can we develop something na araw-araw kahit isang chapter na or 5 verses? I'll tell you, matagal ko ng pangarap na ang pangarap ko talaga noon ay maging author ng libro. Journalist. Pero hindi nangyari kasi naging ako. Pero alam nyo ba na starting in 2010 and ended in 2017, meron kaming program sa church about text application prayer. Meron mga naka-assign ng mga chapters of the Bible that you have to read daily. And then you make your devotional reflection. Alam nyo, hindi ko na malaya na in 7 years, I was able to write 5 volumes of books of my own reflection. It has really helped me to who I am right now. Hindi ko naman sinasabing gayahin ngayon,
Pero kahit na 5 verses, kahit pa shoot to kill lang yung gawin mo bukas ko. O kasi, meron ganun. Shoot to kill lang. Walang structure. Lord, gusto ko magbasa, turuan mo ako. Kisa sa wala talaga. Amen? Yung iba naman, pag nagbabasa, ginagawang sleeping pills. Isang sentence, makakagano na dito. Spiritual guide. That's why the Lord Jesus Christ was effective in His ministry because the Father was present physically and emotionally. At merong assurance sa Kanya na hindi kita papabayaan at hindi kita iiwanan. Spiritual Lord. Spiritual guide. Spiritual guide. Second example. Pangalawang example. A father that acknowledges. Diba acknowledges? Basta kapapangan ng Brother Alex. Acknowledge. Hindi mo napansin, brother. Di ba na? Sige. You see as soon as the Holy Spirit settled on the Lord Jesus Christ, kung naglanding yung Holy Spirit doon in the form of a dove, another remarkable thing happened in that moment. John the Baptizer, not John the Baptist, not John the Alliance, but John the Baptizer, meron siyang narinig na boses. As soon as the Holy Spirit settled on the Lord, in John chapter 1, John the Baptizer said, I testify. What did the voice say in verse 17? Sabi sa verse 17, this is my son. When was the last time na nagkaroon ka sa mga anak? Anak ko to. When was the last time you did that? Alam niyo ba pagkaliw ka ng ginagawa ko nun? Simple pat in the back of your children. Ang laking bagay nun. Tayo nga matatanda na, may boss ka. Yung boss ko, hindi ari ko namin. Pag nagkikita kami, dati, tatapikin ka, sarap ng pakiramdam. Di ba? O sino rito pag inakbayang kayo hindi masarap ng pakiramdam? Bishop yun eh. O sino rito pag hinawakan ka ni Pastor Paul Galvez? Pastor Paul, asan ka? Every time na hinahawakan mo ako, nag-bless ako. This is my son. When was the last time, or this is my daughter, when was the last time you did that? Speaking from heaven, God the Father makes a bold declaration to the world, saying, this man is my son. Kaya yung ating baptism, it's a bold declaration to the world that I'm a follower of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya importante yung bautismo. Kaya kung wala pa nagpapabaptize kayo dito, magpapabaptize na kayo. Nakasang kaliwang kamay. Tapikin mo. Ayaw mo! Tapikin mo ka naman, nagpapabaptize ka na ba? Ano yung natubasa kamay nyo? In essence, yung ama, he was proudly saying, no, make no mistake of it. Ito, this is my son, and I'm proud of him. He is my son. Our Heavenly Father is very clear dun sa kanyang relationship sa kanyang anak, the Lord Jesus Christ. And Jesus was clear kung sino yung kanyang ama. Alam nyo? Meron akong speech na ginawa dati, diniliver ko doon sa, kasi naging member ako one time ng Toastmasters International. Sa Toastmasters, iti-train ka about to speak effectively public speaking. Meron akong isang speech doon, or deliver ng mga 10 minutes speech. Ang title ko, Do You Know Your Father? Ako sinatawa. Do you know your father? Sino dito nakakilala sa kanilang ama? Yung talagang kilala nila kanilang ama. Kasi ako, lumaki ako hindi ko talaga nila aking ama. I don't really know him personally. Kasi ni isa sa kanyang mga relatives wala akong namit. Oo! Ni isa. At hindi ko yung alam yung kanyang life story. Hindi ko alam yung kanyang life story. You see mga kapatid, sa time natin today, children, they are longing for life-giving words from their father. Never kong narinig sa ama ko yan.
Later on, kung sa inyo kung bakit. Pero, those of us who have grown up with a hub, meron kung mga ilan na yung kanilang talagang alam nila yung kanilang mga ama, blessed kayo mga kapatid. Dahil hindi lahat ay alam nila yung kanilang ama, o kilala nila kanilang ama. Yung aking kilala personally, you are very blessed. And I can say, pardon the use of the word fortune. Kasi wala namang fortune sa Christian. Pero yung word na fortune kasi ibig sabihin, talagang you're blessed. Kasi kilala mo yung ama mo, kasama mo yung ama mo, pero hindi lahat ay ganong klase of privilege. Many of you, hindi nyo alam, sabi nyo, alam na to kasi narinig na nila to, nanalo ko ng singing contest. I was in grade 6, makanta ko, ganyan doon sa tinitira namin sa Manila, second floor, na narinig yung kapitbahay sa baba, sino yung kumakanta ko? Ay, sila. Uy, saan ka sa amateur singing our film live Philippines doon sa United Nations Avenue sa Manila. Doon ako, kumanta ako doon. Ano na ako kinanta ko? Ang tao'y marupok. When I was standing there, yung tatay ko is part of the audience like this. Alam niyo, nung nandun na ako, siguro out of his excitement, when the intro of the song was played, and I started to build, basta, tumayo siya sa kanya, anak ko yan! Hindi ko marinig kasi nasa stage malayo, malaki auditorium eh. Pero sumigaw siya, anak ko yan! He was very proud. He was very proud. Nandun siya, nanonood. He was very nervous and excited watching me kasi grade 6 dapat, bata-bata. That's my son, sabi niya. Pagkatapos doon, nanalo ako. First prize. Yung isa doon, pamakinata ni Baby Aguilar, makakalimutan niya. So, nanalo ako. Pagkatapos yan, parang kami kinidnap, kami tatlo, first, second, third, dinala kami sa Hyatt Residence sa Ross Boulevard. Tatay ko na iwan. Uwi siya mag-isa. Pero nung bumalik na patuloy sa kanya sa akin, alam mo, I was really proud. I was really proud na nandun ka. First time kong naramdaman na yung anak ko pala ay magaling. Alam niyo, yung sinabi ng ama sa akin na gano'n, yung tatay ko, hanggang ngayon, nararamdaman ko yun. Siguro it propelled me to who I am right now because of that simple appreciation na nanggaling sa kanya. Life-giving word. However, countless individuals, marami na they're known for their father's accomplishment. Pero hindi sa hindi pinag-receive. Ang ating ama, nag-example sa atin, that this is my son, acknowledge na ito yung kanyang anak. Natural fathers are expected to do the same. Kaya mga kapatid, there is hope. Ngayon, kung hindi nyo pa yung nagagawa, kahit pamali ako na kayo, nakapag-asawa niyo mga anak, pag nagkita kayo, oh, this is my son, this is my daughter. I'm proud of you. In an age where many children do not even have a father's name, meron mga bata, walang birth certificate, ang ama, nandun sa kanilang birth certificate. Yung simple act of, pagbibigay ng mga ganyan, speaks volume at meron niyang importance sa mga anak. And they will grow up strong, mentally and emotionally and spiritually. God the Father acknowledges His Son. Kaya tayo, mga ama, we have the responsibility and the privilege of acknowledging our children too. Ang pangatlong example, He doesn't only acknowledge, but He is a Father that loves. A Father that loves. God the Father did not only say, this is my son, pero meron siyang sinabi, He expresses emotional attachment to His Son, He said, whom I love. Kailan kayo last time na nagsabi sa inyo mga anak, I love you? When was the last time? Lalo? Kasi hindi tayo sanay sa gano'n. Culturally tayo mga Pilipino, we don't know how to acknowledge or appreciate. And ang kasunod, ang balik sa atin, we don't know also how to receive appreciation. Kasi culturally hindi tayo gano'n.
kusang kanan, pero kung gusto sabihin direkta ganyan, umiikot ka pa parang ang Israelita. Pwede mo naman gawin 1 second, pero ginawa mo 1 oras. Kaya pagdating doon, di na maintindihan. But that's like that. They could have reached the promised land in 18 days. But they were not able to do that. 40 long years na ikot-ikot. Eh, tayo mga Pinoy, ganun. Sabihin hindi kayo Israelita. Diba? Lord says, whom I love. If we study God's love for His Son, patutunan natin mga kapatid na yung kanyang pag-ibig ay hindi lang out of lip service, hindi lang out of words and sentiment. Yung kanyang pag-ibig sa kanyang anak was expressed through tangible ways and actions. God the Father lived close to Jesus to know what He needs. The Lord Jesus would not teach. Alam niyo yung tuturo ng Panginoong Kristo yung the Lord's Prayer? Alam niyo the Lord's Prayer? Hindi niya ituturo sa atin at sa kanyang mandisipulo kung hindi siya close sa kanyang Ama o kung hindi niya alamdam yung pag-ibig ng kanyang Ama. Because the Lord's Prayer doon sa Matthew 6:9-13, kung babasahin natin few chapters after, merong commitment ng Ama sa kanyang pag-ibig sa kanyang anak. They're committed to meeting our needs of His needs as His Son. Kasi ang Lord's Prayer, ganito, Our Father who is in heaven. Ano ibig sabihin nun? Present and attentive. Your kingdom come and will be done. He desires the best for His children. Amen? He desires the best for His Son, the Lord Jesus Christ. Your kingdom come and your will be done. Give us our daily bread. He provides for His children's daily needs. Kaya, alam ng Panginoon Diyos, alam ng Panginoon Kristo na yung kanyang mga kasama na talaga He loves Him. Forgive us our debts. Of course, pakatawarin tayo. Deliver us from evil. He protects His children from evil. In most cases, tayo mga Pilipino, culturally, ang atin lang talaga iniisip ay mag-provide ng food, clothing and shelter. Doon na lang, hanggang doon na lang. Pero basic ito mga kapatid na kailangan talaga natin ibigay, but children needs more than food, more than clothing, and more than shelter. Fathers, we must be close with our children so that they would know na yung kanilang mga pangangailangan ay naibibigay at the same time na ipapakita natin yung ating pagmamahal sa kanila. Last na example, last na to. Last example is the father that affirms. Affirmation, very important. Related to sa sinabi ko na cultural tayo hindi marunong mag-acknowledge, hindi tayo marunong mag-affirm. Kaya pag ina-affirm tayo, naalala ko lang yung sinabi ng boss ko dati. Ang boss ko kasi talaga magaling magsalita. He died in 2008, but he's really a prolific speaker. And every time na nagsasalita siya, talagang parang nami-mysterize. Kasi kahit yung PowerPoint niya, ito may color sa kanya black and white. Pag nagsalita siya, nagkakaroon ng kulay. So in one of our ManCon, Manuscript Conference, nag-break time, nag-coffee time, nandun ako sa bituan ng auditorium ng Marco Polo. Lumapit siya sa akin, pagdang ng Pilipinig. Sabi ko, wala ko yung sinagot, sabi ko, ano ko yung sabi ko, you are really a very, very good speaker. And you can put colors in black and white. Alam mo yung kanyang reaction? Sabi sa akin, Dante, sip-sip na talaga. Okay lang kung kami lang yun. Hindi ang dami na karne. That's how we are. Ngayon na ako na ang boss, I always tell myself na kapag kapag na ina-affirm ng aking mga kasamahan sa work, na it is truthful and it is sincere. Hindi ko bibigyan ng ibang kulay yun. We have to know that. Pero tayo mga ama, pag tayo may ina-affirm ng ating mga anak, inisip kami natin, kailangan ito. Di ba? Nagibigay ko lang ito ng iPhone 15. Magiging na ito ng iPhone 16. Tayo, we don't know how to make affirmations. Pero sabi ko nga, it's not yet too late. There is hope. An example that we can learn from God the Father Himself.
He acknowledges his son. Alam niyo, awkward yan sa una. Kaya ngayon, kung meron pa kayo maliliit na mga anak, mga bata, o kahit na mga apo, alam niyo yung mga affirmations na ibibigay natin sa kanila. It will give them a lifetime of strength, emotionally, mentally, and spiritually. Awkward at first, pero affirmation is powerful that everybody needs. Oh my God, when was the last time that you affirmed your pastor? O di natin na yung pastor kasi trabaho nila yun. O when was the last time that you affirmed your wife? Salamat for sarap na luto kahit pa. When was the last time? Or when was the last time na sinabi mo yung asawa mo, salamat sa paglalabas ng brief ko. Sige nga, kung hindi nyo malabas ng brief ko, may karoon isusuot. Or when was the last time you appreciate your wife? The best time to appreciate your wife is when you wake up in the morning. Ma'am, salamat for the last day. I was supposed to write something. And I know that we'll be doing something na hindi ko pa na-experience kahapon na mamay-experience ko ngayon. Dahil alam ko, bukas mas grabe pa yung ma-experience ko. It's the last time you did. Simple na din natin nagagawa because affirmation is more than appreciation. Ang affirmation ay emotional strengthening of another person for being emotionally receptive, open to the goodness of another person, and revealing that they have been affected or moved by their actions. Kaya, di ba siya hopeless? Pwede pa natin gawin yan mga kapatid. Affirmation is essentially an unconditional love and acceptance of another person at emotional level. Ang Divine Father, yung ating Ama, was telling the world that Jesus is His Son, He loves, that in Him, He is well pleased. Grabe, isang ko rin ng mga kapatid. Diyos na yan. Ama. Pero in-affirm niyo yung kanyang anak at sinabihan I am well pleased of you. Kaya, di ba, meron praise sa Bible na pagdating natin doon sa langit? Enter, good and faithful. Affirmation yun. This is my son, whom I love, and with him I am well pleased. Simple mga katagal, pero napaka-powerful. With him I am well pleased. Isipin natin ito mga kapatid. At this point, ang Panginoong Kristo hindi ba nag-umpisa sa kanyang ministry? Wala pa siyang nagawa anything except na nakipagdebate siya when he was 12 years old doon sa templo. Wala pa siyang nagawa. But the Father already affirmed His Son big time. Kita nyo yun? Hindi pa sila pumpisa sa kanyang ministry. In-affirm na siya, I am well pleased with you. Bakit kaya? Well, the Lord Jesus Christ grew up in strong in spirit of wisdom and physical level. Bakit? Malaman yung unsung story, ang unsung hero doon, the father figure niya na si Joseph was doing everything na makita ng Panginoong Kristo kung ano yung buhay ng isang ama. And here, God the Father said, in you I am well pleased. Hindi pa nag-umpisa, pero pinuri na. Ayaw di tayo pumuri pagka walang resulta. Tapos nga, lahat na nakikita, puro negative. Kasi, oo. At words na, alam nyo, bakit San? Medyo kagala natin ako because I'm getting already there. Kung kami San, when he was at third year high school, naglayas. Dito lang sa lugar ko nun, naglayas. 3 days na wala. Kung ano yung suot niya, yung the third day, pagbalik niya, ganun pa rin. You just imagine, puno na puti, long pants na blue, sapatos na itim. Pag uwi, ganun pa rin. Bumiyaya ko na Cebu, I was praying, sana makita ng aking anak. Pagdating doon, biyak siya, sorry. Umuwi kagad ako, kita kang kinagabihan. Kaya sa akin, hindi, sorry. Oh, saan kang galing? Doon, he opened up. Paborito
paborito mo kasi yung aking bunsong kapatid. Ha? Marami pala sa narinig from me. Pagka nag-aaral pala, kasi 5 years o kanilang ka, siya nasa 3rd year na, yung aming bunso is nasa grade 5 pa. Aral, siyempre tuturuan mo, private school kasi niya, talagang kailangan mo tulungan ng mga bata. Narinig niya pala na huwag kang gumaya sa kapatid mo. Funny, but it is painful. Ay, mahirap maging ama. Ay, kung hindi pa nag-aasawa ngayon dito, na kayo maging ama, mahirap magpalaking ama. Lahat ginagawa mo, pero hindi pala tama. Pero this time, mga kapatid, an example, wala pang nagagawa ang kanyang anak, in-affirm na, I am well pleased with you. Galing, no? It is innate and natural for all of us to seek affirmation. Gusto natin talaga tayo ay pinupuli. Kaya, tayo yung mga bata pa, hinihintay natin yung affirmation ng ating mga ama. Anak, dito ko hindi naramdaman ng affirmation ng ating ama. This is what I am telling you a while ago na hindi ko kilala yung aking ama. Why? 12 years old pala yung aking ama. Lumaya siya sa kanilang bayan doon sa Misamis City dahil 3 beses na nag-asawa yung kanyang ama. Siya yung pangatlong asawa ng kanyang ama. 3 sila magkakapatid. They are 18 of them. He was the eldest of the 3 doon sa kanyang pamilya niya para sa mama niya. Pag nung namatay yung kanyang mama, ama na lang natira. Siyempre, ang dami nila. Di naman sila mayaman. Alam mo mga kapatid, lumaki siya dahil lang sa bahaw. Kumakain siya ng kanin, inaway sa mga kanilang nakakatandang kapatid. Talagang pinalo siya, that's mine! 12 years old, nagdala siya. Lumaki siya hindi nakaramdam ng pag-ibig ng ama. He was called by the school of hard knocks. Kung malaman ko yung istorya na ng tatay ko na ganyan, when I delivered that speech all over, everybody was crying. And they were talagang pinagpapong aking ama. Matagal kami hindi naging maganda ang relasyon ng aking ama. I was already with my eldest son na malaman ko yung buong story. You see, it took me some time to really accept na ganun yung aking ama. Mabuti na lang hindi na-distort yung aking paningin sa Panginoon Diyos. Naku, ang mama ay talagang laging, bakit yung aking ama hindi marunong magpakita ng pag-ibig? Hindi marunong mag-express. Because wala ka siya na-experience. Kaya ang sabi ko, kung anong problema ngayon, nangyayari na buong pa. That's why you need to be spared. You see mga kapatid, ang aking ama, sa kanyang sariling pamamaraan na ma-appreciate kami. Kasi apat kami magkakapatid. Hindi siya graduate ng high school. Alam ko, grade 3 lang ata siya. Alam niyo kung ano may pamana niya sa amin? Yung sigasig sa pagtrabaho. Yung aking naman na graduated sa elementary, graduated sa pero he was one of the few, 27 of them sa buong Pilipinas na marunong mag-operate ng power shovel sa minahan. Power shovel ng lalaki. Isang bunot mo ng 10 tons ng ore. 27 of them sa buong Pilipinas kasi sa power mines. Yun ang pinawanan na aking ama sa amin. Kaya nung graduate ako, sa engineering, umiiyak siya. Sabi niya sa akin, sabi ko sa'yo, kaya mo. But that's the only way na pwede niya maipamana sa amin. Yun ang kaya niya nabigay talaga. So nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na nandito yung aking Panginoon before siya namatay. He died in 2011 and he accepted the Lord Jesus Christ. Kaya alam ko, nandun sa kasama ng Panginoon ngayon. You see mga kapatid, being a father is very important. We're talking about leadership. But leadership is formed at home. Pag hindi natin nagagampanan ng mga kapatid, if we don't know how to be present physically and emotionally, if we don't know how to acknowledge ang ating mga anak, if we don't know how to love them or to show that we love them, and we don't know how to affirm them, then talaga ng problema. But it's not yet good.
Amen? Now, I would like you to bow down your heads and say a little prayer for yourself. As a father, as a husband, kung tayo ng tawad sa Panginoon, mga bagay na hindi natin nagawa, let's surrender ang ating mga buhay sa Panginoon bilang mga kasama. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for your words. Common verses that we've been reading and hearing from time again and again. But this morning, you have taught us a very important message that Lord. Bakit yung ginawa yun, Lord, dun sa river of Jordan. For us, fathers, husbands, matutunan namin sa inyo mismo ng galing isang example para sa mabuti mo. This morning, Lord, humingi kami ng tawad sa inyo sa mga bagay na hindi namin nagawa para sa aming mga anak, sa aming asawa, even Lord, sa aming buong pamilya. For so many years. But we thank you, Lord, for this particular time, for this privilege, and for this time right now. It's not late, not yet too late for us. Affirm, to show our love, to acknowledge, and to be present, Lord, sa aming pamamahay, physically and emotionally. At salamat sa pagpapaalala sa amin na hindi na kami provider sa aming pamilya, but we also have to be the leader or the priest of the house, of the home, where we are the spiritual guide of the family. Lord, kung nagkulang man kami sa pagbabasa ng inyong mga salita, i-encourage po kami ang mga itulad na kami everyday. Kahit syutukin lang po ng pagbabasa ng inyong mga salita, kahit 5 verses lang everyday. Talk to us sa pamamagitan ng kanya hanggang makadevelop kami, Lord, ng intimacy sa inyo. That we will not be able to live or survive a day without reading your words. We are experts sa lahat ng bagay sa aming mga ginagawa. Expert driver, expert mechanic, expert accountant, expert whatever, expert engineer. But we've never been trying to become an expert father. Salamat sa inyong example, salamat sa inyong mga salita, salamat sa paalala. Lord, amin pong sinusurrender ang lahat ng aming mga pagkukulang. Unan niyo po. Yet, yes, Lord, hindi hopeless ang aming mga buhay because we have a God that is always giving us hope. Salamat, salamat. Binibalik po namin sa inyong lahat ng kapurihan sa pangalan naman ng Panginoon Jesus. Ang lahat ay nagsasabi, Amen. Amen. Nalay ko ng Ginoo? Gawin ng Panginoon.